Hello Dan, yes papunta na ako dyan. Binaba ko na ang cellphone at pinatay. Nilapitan ko ang sasakyan ko at binuksan ang pinto sa driver seat. Pumasok ako at nilapag ang cellphone sa dashboard. Nilapag ko din ang briefcase at coat sa shotgun seat. Hinalas ko ang necktie at hinagis yun sa ibabaw ng coat. Tinaas ko ang manggas ng long sleeve polo hanggang siko. Kinabit ko ang seatbelt at binuhay na ang makina. Pinausad ko na ang sasakyan palabas ng basement parking. Binusinahan ko pa ang tatlong security personnel na nagbabantay. Bahagya naman silang yumukod. Papunta ako ngayon sa bahay ni Dan. May balita na tungkol sa hideout ni Uncle. Hindi na ako makapaghintay na mahuli na siya at makulong nang tumahimik na ang buhay naming magpinsan. Pagdating sa kahabaan ng kalsada na maluwang ay pinasibad ko ang sasakyan. Pero mabilis kong kinabig ang manibela pakanan nang may mag-overtake na big bike. Pamilyar sa akin yung big bike. Kinutuban ako lalo pa nang may dalawa pang big bike ang sumulpot sa magkabilaang gilid ng sasakyan ko. Sabay-sabay pa ang mga itong bumunot ng baril. Tinapakan ko ang gas at tinulinan ang takbo ng sasakyan. Sinagi ko pa ang big bike na nasa unahan. Kinuha ko ang baril sa dashboard compartment. Binabaril na nila ang sasakyan ko. Pero dahil bulletproof din ito ay hindi basta-basta tumatagos ang bala sa loob. Pero hindi pa rin ako dapat magpakakampant. Hindi ako makaganti ng putok dahil pagkatapos ng isa ay ang isa naman ang magpapaputok. Sinasabayan din nila ang tulan ng sasakyan ko. Hindi ko makita ang kanilang mukha dahil naka-full helmet sila na kulay itim. Pero alam kong mga tauhan sila ni Uncle. Mukhang kanina pa nila ako inaabangan na umuwi para tambangan ako. Humanap ako ng pagkakataon na makaganti ng putok. Bigla kong kinabig ang manibela pakaliwa at malakas na sinanggi ang katabing big bike. Tumalsik naman siya at sumadsad sa kalsada. Ganon din ang ginawa ko sa isa na nasa kanang gilid ng aking sasakyan. Ito na ang pagkakataon kong gumanti. Binaba ko ang salamin ng bintana at nilabas ang baril at pinaputukan ang big bike na nasa unahan. Tumuli ng takbo niya palayo at paliko-liko kaya nahirapan akong tamaan siya. May bigla namang sumulpot na itim na sasakyan sa kanang gilid ng sasakyan ko at nakatutok sa akin ang mahabang baril. Mabilis akong yumuko nang magpaputok siya. Tinaas ko na rin ang salaming bintana. Sunod-sunod na bala ang tumama sa salaming bintana. Nakakabingi ang tunog nito. May isa pang sasakyan ang lumitaw sa kaliwang gilid at pinapaulanan din ako ng bala. Shit! Tumiimbagang ako at tinulinan ko pa ang patakbo. Nilapag ko ang baril sa dashboard at dinampot ang cellphone at tinawagan si Dan. Kus! I need your help Dan. Inaambush ako ng mga tauhan ni Uncle. What? I said malutong na mura ko nang may bumangga sa likurang bahagi ng sasakyan ko. Lumingon ako. Isang Hummer car iyon. Naririnig ko sa kabilang linya ang sunod-sunod na tanong ni Dan. Magsasalita na sana ako nang muli akong banggain ng sasakyan sa likod idagdag pa na ginigit-git na ako ng dalawang sasakyan na nasa magkabilang gilid ng aking sasakyan. Malutong. Na lang akong napamura. Mukhang hindi talaga ako bubuhayin ni Uncle. Nagkamali ako ng desisyon na hindi ako kumuha ng bodyguard. Answer me Matt. Where are you? Sinabi ko sa kanya kung nasaan kalsada ako. Send your men here now. Alright. Panatilihin mong bukas ang jeeps mo papunta na kami. Muli akong napamura at nabitawan ko ang cellphone nang malakas akong banggay ng sasakyan sa likod. Sunod-sunod na putok na naman ang pinakawalan nila. Nagkakrak na ang salamin ng bintana dahil bugbog sarado na ito sa tama ng mga bala na mukhang mga high caliber. Tinapakan kong muli ang gas pero nakarinig ako ng pagputok ng gulong at bahagyang pagyuga ng aking sasakyan. Kasunod nun ay ang muling pagbaga ng sasakyan sa likod at sinuro pa nito ang sasakyan ko. Dumistansya ang dalawang sasakyan sa tagiliran ko. Kasabay nun ang paggiwang ng sasakyan ko. Isang malakas na bangga at tumagilid ang sasakyan ko at sumadsad sa kalsada. Dahan-dahan kong dinilat ang mata. Pero muli akong pumikit dahil masakit na masakit ang ulo ko pati ang katawan. Tinaas ko ang kamay at kinapa ang ulong kumikirot. May nakapa akong malagkit. Damilat ako at tiningnan iyon. Sa nanlalabo kong mata ay nakita kong kulay pula iyon. May sugat ako sa ulo. Sinubukan kong igalaw ang ibang parte ng katawan pero masakit. Nakarinig ako ng mga boses sa labas. Pero mas malakas ang boses na nagmamando. Buhay pa yan ilabas nyo.
Ang sabi ni boss ay dalhin natin sa kanya ng buhay ang lalaking ta. Muli akong pumikit ng mariin nang muling samigid ang kirot sa ulo ko. Hinahatak ako sa kadiliman. Naramdaman ko ang mga kamay na humawak sa akin bago ako tuluyang lumunin ng kadiliman. Ana, malutong na nagmura si Dan nang makita ang cellphone ng kanyang pinsan na nasa loob ng nakatagilid na sasakyan na tadtad ng bala. Wala sa loob ang kanyang pinsan, tanging bakas ng dugo lang nito ang naroon. Siguradong tinangay ito ng mga tauhan ni Uncle. Ang problema ay hindi niya alam kung saan ito dinala. Inis na mariin niyang sinukle ang buhok. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Galit para kay Uncle at pag-aalala para sa pinsan, dahil baka kung ano ang gawin dito ng kriminal nilang tiyuhin. Sir Negative. Mukhang tinangay ng tauhan ng uncle niyo si Sir Matt. Sabi ng isang tauhan na inutusan niyang tumingin-tingin sa paligid. Siguradong ganun na nga. Nahuli siya ng dating. Halos paliparin na nila ang sasakyan para saklolohan ang pinsan pero nahuli pa rin sila. Sir Dan, narito na ang mga pulis. Nilingan ni Dan ang 3 police mobile na papalapit pati na ang isang itim na sasakyan na nauna. Huminto ito sa harapan nila at bumaba si Chief Inspector Drake Montero. What happened? Tanong ni Drake at tumuon ng tingin sa sasakyan ng kanyang pinsan na nakatagilid. Sinenyasan pa nito ang mga kasamang pulis na inspeksyonin ang sasakyang nakatigilid. In-ambush si Matt kanina lang ng mga tauhan ni Uncle at kinuha siya. Sigurado kayo na ang uncle nyo ang ambush at kumuha sa kanya. Tumiimbagang si Dan. Sino pa ba, Inspector? Wala nang ibang magtataka sa buhay naming magpinsan kundi ang hayop lang na yun. Tumawag sa akin kanina ang pinsan ko habang ina-ambush siya. Dinig na dinig ko ang mga putok ng baril. Sinabi din niya na magatauhan ni Uncle ang mga yon. Okay, relax, I'm just asking. How can I relax, Inspector? Nanganganib ang buhay ng pinsan ko. Baka kung anong gawin ng demonyo kung tiyuhin sa kanya. Bamantong hininga ang inspector at hinayaang maglabas ng sama ng loob ang relative ng biktima. Tiningnan niya ang mga kasamahang pulis na nilalagyan na ng kordon ang paligid ng nakatagilid na sasakyan para hindi na ito lapitan ng ibang tao. Ang iba pa niyang kasamahang pulis ay nangangalap ng mga basyo ng bala. Tiningnan niyo na ba ang loob ng sasakyan ng pinsan niyo? Tanong ng inspector kay Danan. Yes, Inspector. Cellphone lang niya ang nakuha ko at baril. Inabot ni Dan ang cellphone at baril sa inspector. Ayaw man niyang ibigay yun pero kailangan para sa investigasyon. Mali nga ang ginawa niyang pinangunahan ang mga pulis na tingnan ang sasakyan. Pero ano ang gagawin niya? Sobrang nag-aalala siya sa pinsan na parang kapatid na niya. Nagpatuloy pa ang mga kapulisan sa pag-i-inspeksyon sa kapaligiran at pangangalap ang ebidensya. Ang inspektor ay tumawag na ng backup baka sakaling mahabol pa ang biktima at ang mga taong kumuha dito. Si Dan naman ay tinawagan ng mga kaibigan niya at kaibigan ng pinsan para humingi ng dagdag tulong. Sarap na sarap ako sa paglantak ng bubot na mangga na sinasawsaw ko sa asin na may paminta. Nagjogging ako sa labas kanina at nadaanan ko ang isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Mababa lang ang sanga nito kaya madaling abutin. Pinagtanong-tanong ko sa mga nagdaraan naming kapitbahay na nagjo-jogging din kung sino ang may-ari ng puno, ang sabi ay wala daw may-ari kaya pumitas ako. Pero ang pinitas ko at yung mga bubot pa. Ano yan, Ana? Nilingan ko si Mommy. Nakangiwi siyang lumapit sa akin at tiningnan ang kinakain kong bubot na mangga. Nangasim ang kanyang mukha. Ang aga-aga pa kumakain ka na ng hilaw ng mangga at bubot pa. Sambit niya. May nadaanan po akong puno ng mangga sa labas kanina tapos parang naglalaway ako kaya pumitas po ako. Gusto niyo, Imi? Alok ko sa ina at nilabas sa plastik ang isang kumpol na bubot ng mangga. Nakangiwing umiling-iling si Mommy habang matamam akong pinagmamasdan. Nagkibit balikat na lang ako habang ini-enjoy ang pagkain ng bubot na mangga. Tinawag ni Mommy ang kasambahay at nagpatimpla siya ng kape. Dinampot ko ang cellphone at binuksan. Nanlumo ako nang makitang wala pa ring reply si Matt sa text ko. Tinawagan ko siya kanina pero puro out of coverage area. Kagabi hindi niya rin ako tinawagan. Nakatulugan ko na nga ang paghihintay. Baka busy kagabi at ngayon naman ay tulog pa. Grabe ka, Ma'am Ana. Ano na naman ba yang trip nyo? Nakangiwing tanong ni Ate Edad nang ailapag ang kape sa harap ni Mommy. Ewan ko ba dyan sa anak ko na yan, Ida?
Akala mo pinapagutuman. Daig pa naglilihi. Ani Mommy na hinahalo ng kutsarita ang kape. Malapit na kasi akong magkaroon Mommy kaya gusto ko ng maasim. Delayed na nga ako eh. Sabi ko at kumuha pa ng isa pang maliit na mangga. Hiniwa ko ito sa gitna at tinanggal ang maliit na buto. Tumingin ako kay Mommy. Mataman siyang nakatingin sa akin na parang may interesante sa sinabi ko. Delayed ang period mo? Tanong niya. Yes Mommy, mag 3 days na akong delayed. Tila naman nakahinga ng maluwang si Mommy sa sinabi ko pero bigla akong may naalala. Pero last month hindi ako nagkaroon. Naibuga ni Mommy ang kape. What? Ang sabi ko po di ako nagkaroon last month. Mommy, Ana. Natigilan ako nang marinig ang malaking boses ni Kuya. Ang aga-aga nandito siya sa bahay. Dito sa komedor anak. Sabi ni Mommy sa malakas na boses na inuubo-ubo pa. Binigyan siya ni Ate Ida ng tissue napkin. Kinuha niya yun at dinampi-dampi sa bibig. Mommy. Pumasok na sa komedor si Kuya at lumapit kay Mommy sabay halik sa pisngi. Good morning anak. Ang aga mong naparito. Wala ka bang pasok sa opisina? Tanong ni Mommy. Pero hindi sumagot si Kuya at tumingin sa akin. Tinaasan ko naman siya ng kilay at pinasadahan ng tingin. Mukhang di nga siya papasok sa opisina. Naka-t-shirt siya na itim at pantalong maong. Mukha din siyang puyat. Anyari sa'yo Kuya? Mukhang di ka natulog. Nag-away kayo ni Jorlena no kaya outside de kulamba ka. Nakangising asar ko sa kanya. Pero imbes na gantihan niya ako ng asar ay seryoso lang niya akong tiningnan at bumantong hininga. I have a bad news. Kumunat ang noo ko. Anong bad news yan anak? Tanong ni Mommy. Tumingin si Kuya kay Mommy at sa akin. In-ambush kagabi si Matt at kinidnap. Ana POV. Hindi mampat ang luha ko sa pagtulo. Mahapdi na nga ang mata ko at namumula na rin ang ilong ko. Halos maghapon na akong umiiyak at nagkukulong lang dito sa kwarto. Masikip na masikip ang dibdib ko at parang di na ako makahinga. Parang dinudurog rin ang puso ko. Anak, tahan na. Kanina ka pa iyak ng iyak. Umupo si Mommy sa tabi ko at hinimas ang likod ko. Sumangha ako sa tissue na hawak at muling humikbi. Lumingon ako kay Mommy. Nakaguhit sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mommy paano kung may nangyari ng masama kay Matt? Huwag kang mag-isip ng ganyan Ana. Think positive lang na okay si Matt. Sinusubukan ko naman pong mag-isip ng positive eh. Pero sa tuwing naiisip ko yung napanood ko sa news, nakatagilid ang sasakyan ni Matt. Tapos tadtad pa ng bala at maraming dugo. Muli akong napahagulhol nang maalala ang napanood sa news kanina. Kaya pala hindi siya tumawag kagabi. Kaya pala hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Niyakap ako ni Mommy at hinaplos-haplos nagbuhok ko. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon anak. But you have to be strong. Ano man ang mangyari kay Matias kailangan mong tanggapin. No Mommy, kumalas ako sa yakap ng ina at umiling-iling. Hindi ko matatanggap, hindi ko matatanggap. Walang mangyayaring masama sa kanya. Babalik siya sa akin ng buhay. Ipagdasal natin yan anak. Muli akong yamakap kay Mommy at sumubsob sa kanyang dibdib. Doon ko binuhos ang bigat at sakit na nararamdaman ko. Nagtutulong-tulong na sa paghahanap ang kuya mo at mga kaibigan nila ni Matt. Pati na rin ang pinsan ni Matt at mga kaibigan nito ay tumutulong na rin. Ani Mommy. Mabigat na bumantong hininga ako. Ilang oras na silang naghahanap pero di pa rin nila nakikita si Matt. Pati mga pulis naghahanap na rin pero wala pa rin. Ano bang klaseng paghahanap ang ginagawa nila? Inis na sabi ko. Anak, hindi naman kasi ganun kadali na maghanap sa taong kinidnap. Lalo pa at ang kumidnap ay kriminal. Kaya nga Mommy kailangan ng mahanap agad-agad si Matt dahil kriminal yung uncle niya. Kapag nakita ko yung uncle niya babembangan ko yun. Hindi na nagsalita si Mommy o kahit si Ivana at Jorlena. Nakatingin lang sila sa akin. Nasa kanilang mukha ang pag-aalala at awa. Matt POV. Nagising ako sa malakas na amoy. Dinilat ko ang mata. Malabo sa una pero unti-unti na ring lumilinaw. May 3 lalaking nakatayo sa harapan ko at nakatingin sa akin. Sinubukan kong igalaw ang katawan. Masakit pa rin ang buong katawan ko at hindi ko maigalaw ang mga braso na mahigpit na nakatali sa likod ng aking inuupuan. Mukhang ilang oras na rin akong nakatali dito habang tulog. Gising na siya bossing. Wika ng isang lalaking nakangisip. Mabuti naman. Narinig ko ang pamilyar na boses.
Gumilid ang tatlong lalaki at naglakad palapit sa akin ang pamilyar na mukha. Uncle, nanghihinang sambit ko. Doon bumuhos sa alaala ko ang mga nangyari. In-ambush ako habang papauwi. Pinaulanan ng bala ang sasakyan ko at binangga ng ilang beses hanggang sa tumagilid at nawalan ako ng malay. Long time no see pamangkin. Nakangising bati sa akin ni Uncle sabay hit-hit sa hawak niyang sigarilyo at binuga sa mukha ko ang usok. Tumawa siya ng malakas, tawang tagumpay. Tiimbagang na pinagmasdan ko si Uncle. 10 taon na rin ang lumipas nang huli ko siyang makita. Malaki ang pinagbago ng hitsura niya. Malaki ang ipinayat at hampak na ang mga pisngi. Malaki ang itinande ng hitsura niya pero punong-puno pa rin siya ng kumpiyansa. Alam mo masyado mo akong pinapabilib pamangkin. Matapang ka at walang takot. Ang hirap mo ring patumbahin. Hindi ako umimik at nakatingin lang sa kanya. Hindi ko uubusin ang lakas para makipaghuntahan sa kanya. Kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas. Alam kong hinahanap na ako ngayon ni Dan at ng mga kaibigan ko. Kaya lang hindi mo kaya si uncle mo. Kung matapang ka mas, matapang ako. Kung matalino ka, mas matalino ako. Tumawa pa si uncle sabay hit-hit muli ng sigarilyo at buga ng usok pataas. Paimpol ko namang ginala ang mata sa paligid. Mukhang nasa abandonado kaming gusali na. Hindi natapos ang construction. Gabi na dahil madilim sa labas. Pero nakikita kong puro puno sa paligid. Mukhang nasa tago kaming lugar. Tanging ilaw lang dito sa gusali ang nagbibigay liwanag. May ilang tauhan pa ang narito sa palapag. Malamang ay may mga tauhan ding ang nasa labas para magbantay. Siguradong mahihirapan akong makatakas at siguradong papatayin din nila ako. Tumingin ako kay Uncle. What do you want? Ngumisi siya. Yan ang gusto ko sa Matt. Laging direct to the point. Walang kieme-kieme. Tumayo siya at mataman akong tiningnan. Sa inyong dalawa ni Dan ikaw talaga ang pinakahinahanggaan ko. Ikaw nga ang pinangarap kong anak dahil parang nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Naalala mo, close tayo noong maliit ka pa. Parang naging tatay mo na rin ako. Pero nagbago ang lahat nang patayin mo si mommy at auntie. Mariing sabi ko. Bumangon ang tinatago kong matinding galit sa kanya. Hinuyam ko ang kamao at pilit pumipigla sa taling nakagapos. Kasalanan nila dahil modemo sila. Kinuha nila ang para sa akin. Kaya ngayon babawiin ko na. Walang sayo uncle. Sadyang ganid ka lang at makasarili. Walang kakontentuhan. Tumawa siya sabay igkas ng kamao sa aking mukha. Nalasahan ko ang sariling dugo sa bibig. Dinura ko ito sa sahig. Matalim kong tiningnan si uncle. Ang ina mo ang ganid. Modemo. Babawiin ko ang lahat-lahat ng sa akin. At uumpisahan ko yun sa Matt. Dahil pinagdamutan ako ni ate kukunin ko sayo ang lahat. Pagkatapos mo ay si Dan naman. Kukunin ko din sa kanya ang lahat. Doble ang ibabayad nyo sa akin dahil sa kadamutan ng mga ina nyo. Mariin kong nilapat ang labi. Gusto ko siyang murahin at sumbatan. Pero sumisigid na naman ang kirot ng sugat sa ulo ko. Hindi ko dapat ubusin ang lakas ko sa pakikipag-argumento sa kanya. Tumalikod si uncle. Lumapit naman ang isang lalaki na nakangisip. Mukhang ito ang kanang kamay niya. Boss, tadasin na ba namin ka? Hindi muna. May kailangan pa ako dyan. Kung sampulan muna namin boss. Ang sarap pinggasan ng mukha gandang lalaki Ang laki pa ng katawan Nahirapan kaming buhatin yan papasok sa sasakyan. Para kaming nagbuhat ng kalabaw. Tumawa si uncle at humarap. Huwag kayong magkakamaling pakawalan yan dahil manlalaban yan. Baka di nyo siya kayanin. Tinaas ng lalaki ang hawak na baril. Dito boss, uubra ba siya? Isang putok lang sa ulo niya todas siya. Tumawa ang lalaki pati na ang mga kasamahan niya. Sinaman lang niya ang mga ito ng tingin. Pumikit ako ng mariin ang muling samigid ang kirot sa ulo ko pati na sa tagiliran. Pinakiramdaman ko ang sarili. Wala akong tama ng bala. Bagbog lang ang natamo ko dahil sa pagtagilid ng sasakyan at sugat sa ulo. Pero nakakaramdam ako ng panghihina at para na naman akong inaantok. Hindi ako pwedeng mamatay. Naghihintay sa akin si Ana. Magpapakasal pa kami at magkakaanak. Bubuo pa kami ng pamilya. Adopted brother ni mommy at ni auntie ang mommy ni Dan si uncle. Inampon. Siya ng lolo at lola ko noong paslit pa. Tinuring siyang parang tunay na anak, bunsong kapatid. Natatandaan ko pa noon na close siya kay mommy at auntie.
Dahil malayo ako noon kay Daddy ay si Uncle, ang naging parang pangalawang ama namin noon ni Danan. Pero mas malapit kaming dalawa. Mabait si Uncle noon. Spoiled kaming magpinsan sa kanya. Pero nagbago ang lahat ng matuklasan ni Lolo na isa pala siyang addict at pusher. Nagbebenta siya ng druga. Palagi na silang nag-aaway ni Lolo noon hanggang sa huling away nila ay inatake sa puso si Lolo na ikinasawi nito. Nagalit sa kanya si Mommy at si Auntie. Doon na naging malayo ang loob niya sa amin. Umalis siya sa bahay at nababalitaan na lang namin siya sa news na nasasangkot sa malalaking droga operation. Tuluyan siyang naging mataas na pinuno. Nagkaroon ng malaking away noon nang bumalik siya sa bahay. Inaway niya si Mommy at si Auntie dahil nalaman niyang wala siyang manang makukuha mula kay Lolo. Sinisisi niya si Mommy at si Auntie. Minanipula daw ng mga ito ang last will testament at tinanggal siya sa pamamanahan. Pero si Lolo talaga ang nagtanggal sa kanya ng mana noong nabubuhay pa. Natakot si Lolo na gagamitin lang niya sa masama ang mana. Umabot na sa sukdulan ang kasamaan ni Uncle. Pinatay niya si Mommy at Auntie. Tinanggalan niya ng brake ang sasakyan na lula ng mga nito na nagdulot ng aksidenteng ikinasawi ni Mommy at ni Auntie pati ng driver. Dead on arrival si Mommy. Nakaligtas pa si Auntie pero din rin nagtagal dahil sa komplikasyon sa puso. Tumakas siya at nagtago. Hinunting namin siya ni Dan hanggang sa kami naman ang muntik niyang mapatay sa sunog. At ngayon, siguradong papatayin niya ako. Sana lang ay malaman agad nila Danan itong kinaroroonan ko. Isa-isang bumaba ang sakay ng mga sasakyan na sunod-sunod na huminto sa gilid ng kahabaan ng kalsada. May kadiliman ang lugar at tanging mga ilaw lang sa poste na malamlam ang nagbibigay liwanag at ilaw ng pailan-ilan na sasakyang dumadaan. Puro matataas na damo ang nasa paligid at walang mga kabahayan o anumang mga establishment. Wala pa ba si Inspector? Siya na lang yata ang hinihintay natin. Inip na tanong ni Alden. Tumawag siya kanina. On the way na raw siya. Anida na inaayos sa pagkakasukbit ang baril sa bewang. Pulis siya dapat siya ang naunang dumating sa lugar na ito. Pambure talaga, lagi na lang nahuhuli ang mga pulis. Himutok ni Luis. Hey, baka nakakalimutan mo isa rin akong pulis dati at lagi akong on-time roomspond. Sabat ni Renzo na isang retiradong pulis at ngayon ay negosyante na lang. E di hindi ka kasali sa mga pulis na laging huli. Baka may emergency lang. Maghintay na lang tayo. Saad ni Jace na lumuwas pa ng probinsya para tumulong sa pagsajep sa kaibigan. Phew, sa totoo lang mga pare kabado 20 ako. Hindi para sa gagawin natin kundi para kay Matt. Wala tayong kasiguraduhan sa kung ano ang maaabutan natin. Sana, buhay pa siya at hindi pa siya natutudas ng kriminal niyang tiyuhin. Wika ni Kester. Natahimik naman ang magkakaibigan. Isa yon sa bumibigat sa kanilang dibdib. Wala pang tawag mula sa tiyuhin ni Matt at ni Dan. Wala silang balita kung ano na ang nangyayari kay Matias ngayon kung buhay pa ba o patay na. Ang tanging meron lang sila ay ang lugar na posibleng pinagdalhan dito at wala pa yung kasiguraduhan. Susugal lang sila, pero mainam na yung sumugal kesa wala silang gawin para sa kaibigan. May dumating pang 4 na sasakyan at huminto. Unang bumaba sa 2 sasakyan ang 4 na kaibigan ni Dan. Si Piero, Austin, Lex at Seb. Bumati sila sa mga naroon. Sasama sila dahil gusto nilang suportahan ang kaibigan at tulungan din ito sa paghahanap sa pinsan. Pasensya na kung ngayon lang kami. Alam nyo na, mahirap magpaalam sa mga asawa. Ani Piero. Ayos lang mga pare, ganun din naman kami. Ani Alden at nagmisihan sila. Wala pa ba si Drake? Tanong ni Lex. On the way na raw siya. Sagot ni Dan. Ang tagal ng mga pulis na yan pare. Di ba pwedeng mauna na tayo? Baka bangkay na nating maabyutan si Matt kapag hinintay pa natin ang mga pulis. Inip ng himutok ni Luis. Nangangati na rin ang kamay niyang pamitik ng gatilyo. Hindi pwede. Makakasuhan tayo kapag pinangunahan natin ang mga pulis. Sabat ni Renzo. Malutong na lang na napamura si Luis. Lumapit naman si Austin kay Luis at inabutan ito ng stick na sigarilyo. Yusi ka muna pare, pamprelax. Thanks pare. Kinuha ni Luis ang stick ng sigarilyo at nilagay sa bibig. Inabutan din siya ng lighter ni Austin. Alam ba ni Mika na naninigarilyo ka ulit? Tanong ni Seb kay Austin. Hindi. Ngumisi si Seb. Yari ka kapag naamoy ka nun.
Sa sofa ka na naman matutulog. Sumimangot si Austin at binalik sa pakete ang isang stick ng sigarilyo. Malalagot talaga siya sa asawa kapag naamoy siyang amoy sigarilyo. Binalik din ni Luigi ang stick ng sigarilyo kay Austin. Takot ka rin sa asawa mo? Kunot noong tanong ni Austin. Hindi ako takot, masunurin lang ako. Nakangising sagot ni Luis. Ngumisi si Austin. Parehas pala tayong masunurin. Nandito na sila Inspector. Sabay-sabay silang lumingon sa paparating na sasakyan ng Inspector. Kasunod nito ang 5 police mobile. Napansin nilang may kasama itong babae sa passenger seat. Bumaba ang Inspector sa sasakyan at kumumo ang noo niya nang makitang marami ang sasama sa operation nila. Bakit ang dami nyo? Mas marami mas masaya Chief. Nakangising tura ni Kester. Namaywang ang Inspector at kumamo sa ulo. Drake, akala ko ba ihahatid mo ko sa bahay ko? Nasa labas na tayo ng Manila ah. Sabay-sabay na lumingon ang mga kalalakihan sa babaeng bumaba sa sasakyan ng Inspector. Bumalik ka sa loob ng sasakyan Pinky. Mamaya na kita ihahatid, mariing sabi ng Inspector. Kaya naman pala natagalan si Inspector dahil nambabae pa. Paaring ni Luis. Sinamaan naman siya ng tingin ng Inspector pero hindi niya ito inurungan ng tingin. Hoy Manong, di niya ako babae no. Ex ko siya. Ex na pakyalamero at filingero. Nagsipulan sila sa sinabi ng babae. Tumiimbagang naman ang Inspector at nilapitan ang babae. Pinapasok niya ito sa loob ng sasakyan at kinausap saglit. Nagninisihan naman ang mga lalaki. Pasensya na kung natagalan ako ng dating. Nag-usap pa kami ni Senator Victores. Hayag ni Inspector. Anak nang, nakuha niyo pang makipaghuntahan sa Senador Inspector samantalang nanganganib na ang buhay ng kaibigan namin. Galit nang sabi ni Luis. Hinawakan siya ni Renzo sa balikat. Relax pare. Importante nandito na si Inspector. Matiim na tiningnan ni Inspector si Luis. Ni Elias, nagbigay siya ng detalye kung saan nagtatago ngayon si Elias at posibleng doon niya dinala ang kaibigan niyo. Ilang sandaling nagsukatan ng tingin si Inspector at Luis ramdam ang namumuong tensyon sa dalawa. Tumikim si Alden. O ano pang hinihintay natin? Kumilos na tayo kung gusto pa nating maabutang buhay si Matt. Pasensya na pare. Worried lang ako sa kaibigan ko. Hindyang paumanhin ni Luis sa Inspector. Medyo kumalma na siya. Bumantong hininga at tumango si Inspector. No problem. I understand. Anyway, binalingan niya ang mga sasama sa operasyon. Ay lalatag ko muna sa inyo ang plano at kailangan sumunod kayo. Kung hindi, kami ang malalagot. Tumango-tango ang magkakaibigan at nakinig sa Inspector.